alam ba natin na ang kawalan ng plano, plano din yan. Pag wala kang plano, may plano ka din. At ano yung plano mo na yon? Wala kang plano. So, plano din siya, di ba? So, kaya nga, kung iisipin natin, kung pagkakaintindihin natin, kung ano yung nangyayari sa buhay natin, bunga ng plano natin lahat yan. Hindi sabihin na nangyari lang yan. Pinlano mo yan. Akala mo lang yon. Kaya nga dapat, sa buhay natin, nagpaplano tayo kung ano yung makakabuti at hindi. So, kung ano yung planong maganda, doon tayo. So, dami-dami ko kasing nakaharap ng mga security personnel, mga iba-ibang klase ng tao din. Nakikita ko sila, pare-parehas naman ang trabaho, pero pare-parehas din ang sweldo. Pero iba-iba ang kanila nagiging sitwasyon sa buhay. Kasi bunga ng kanilang pagpaplano yan. Diba? Kasi kung isa, nagsisikap, nag-iipon, nag-i-invest, ayun ang plano niya. Ano kaya yung kakahinatnan nun? Siyempre, aasenso sa buhay yan. Nagpapakaan sa trabaho, nagpapakabuti. Itong isa, parehas silang security guard, parehas ang sweldo, ganun din, araw-araw din pumapasok, may 24 hours din everyday, pero iba ang nanggiging buhay. Ang daming problema, ang daming mga dahilan sa buhay, kasi yun ang plano niya. So, titingnan natin, di ba? So, iisa lang naman ang pundasyon. Ano ang plano mo? Kaya kinakailangan sa buhay, magplano po tayo, especially tayo mga security personnel. Sobrang ganda ng trabaho, talagang mananawa ka, ikaw na lang ang susuko kumbaga. Sabi nga, pwedeng mapagod, pero magpahinga, pwede naman magpahinga, di ba? Ba't ka mapapagod? May pagpapahinga naman. O iniisip mo lang, o pinaplano mo lang kasi na ganyan, para ka lang makapagkaroon ng dahilan na hindi ka pumasok. So, plano mo yun. Di ba? So, ngayon, kung iintindihin natin, ito lang yung sweldo ko. Samantalan yung iba nga dyan suntok sa buwan makikita mo sa paligid mo, di ba, nagtitinda sila, hindi sure kung may kita. Tayo mga empleyado, tayo mga security personnel, araw-araw may sweldo, di ba? Kahit ka na nagmamaling-galing ka sa trabaho mo, naiintindihan din naman yan, talagang ganyan, plano mo yan pero sumisweldo ka kung magkano ang isang araw mo. Parehas din kayo ng masipag, di ba? Pero nagkakaiba lang sa pundasyon sa buhay, paano magplano? Kaya nga dami sinasabi ng iba na hindi bali ng tamad, di naman pagod. Ano nangyayari, diba? So, hindi ibig sabihin na talagang sagsagin mo yung sarili mo. Kinakailangan, ano yung plan? Magplano ka muna. Tapos sa plano mo na yan, gawin mo ng action. Kasi yung plano, that is you have to think. Mag-iisip ka. Siyempre, ang plano pinag-iisipan, diba? And then, the action after. Mahirap kasi yung nag-iisip ka lang. Okay, nagpaplano ka, pero wala kang action. So, what will happen? Diba? Guguho ka, gigiba ka din. So kaya kailangan, pag may plano ka, lalagyan mo ng action. Kung gusto mong masenso sa buhay, gusto mong makawala diyan sa mga financial crisis sa buhay mo, magplano ka. Ano yung gagawin mo? Ano yung forte mo? Saan ka mahusay? Kasi ang plano mo, kinokopya mo sa iba Pwede rin naman, pero hindi ibig sabihin ikaw yon. Kinakailangan maging natural ka sa sarili mo. Kung ano yung kaya mo, ano yung gusto mong gawin, ano yung kaya mong gawin, ano yung pwede mong gawin sa kapwa mo, iyon yung pagplanuhan mo, and then gawin mo ng action. So doon magsisimula, paano ka lumago? Siyempre, una sa sarili mo, may trabaho ka. So, ano yung plano mo sa trabaho mo? Magpakabuti ka dyan. Subukan mo magpakabuti dyan. Yung iniisip mo na nakakapagod na ganito, ibahin mo ang mindsetting mo. Kailangan ko to. Araw-araw akong papasok, makaipon ako ng ganito, gagawa ako ng ganito, i-invest ko to, mag-iisip ako kung paano. Kasi ang iba, pagdating sa pag-iipon, sa pag-i-invest, nagiging sila, para silang ayaw nilang isipin yon. Hindi nyo alam ba na ang pag-i-invest at paglalagay ng tamang savings mo sa tamang posisyon, iyan ang magiging dahilan para umangat ka, makawala ka sa financial crisis mo. Kasi ang iba, ang iniisip, puro na lang, mahirap yan. Inisip mo talaga yan ang plano mo, mahirap, maghihirap ka talaga. Kaya nga kung ano yung nangyayari sa atin, bunga ng pag-iisip natin yan di ba? Subukan mo, papasok ako ngayon. Papasok ka, inisip mo muna yon. Pupunta ako kay kumpare, pupunta ka, inisip mo pa lang yon. Magiinom ako mamaya, inisip mo muna, magiinom ka. Bunga ng pag-iisip natin. Kaya nga, ang isip binabantayan yan. Pinag-iisipan, ano yung makakabuti, ano yung hindi, bago natin gawin. So, kaya lagi natin tandaan, kung may plano ka, plano talaga yan. At lagyan ng action. Pag wala kang plano, plano pa din yan. Tapos hindi mo ma-actionan, walang mangyayari sa buhay natin. So kaya lagi ko sinasabi sa aking mga security personnel, dapat ilaban natin yung pag-iipon natin. Maghanap tayo ng area na pwede yung pag-inbisan, dyan kayo magsisimulang bumago. Huwag puro gastos, huwag puro consume. Dapat you must produce
and consumption. Siyempre, magano ka din, gumastos ka din. Hindi na may ibig sabihin, puro ka lang ipon na wala kang gas. You have to balance. Pero siyempre, i-priority natin yung mag-produce tayo kasi hindi natin na along the way ano yung mangyayari. Diba? Ang alam natin ngayon, ito, gagastos ako ng ganito, paano kaya bukas sa mga susunod? Nakahanda ako. Yun yung talagang wala kang pag-aalinlangan kasi alam mo, nakahanda ka, marami kang bala sa buhay na pwede, ano man ang mangyari, may kalasag ka na siya magiging shining armor mo pagdating ng panahon na meron ka ano yun, savings mo, investment mo, at higit sa lahat kung paano ka mag-isip, paano ka magplano, at paano mo ito gawa ng action. So ngayon pa lang, dapat you have to plan and then act basta't makakabuti lalo sa sarili mo.